palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pinakamalakas na palakpak ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Yan na ba yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos? Amen. Hallelujah. Dahil po sa masaganang pag-ibig po ng Diyos sa atin, ay nakikiusap po ang Diyos sa atin na ialay po natin ang ating buhay para sa Kanya. Amen po ba? Kaya ngayong gabi po, ang sabi po ng Diyos, ialay mo ang iyong buhay, kapatid. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang iyong suliranin. Amen po ba? Ibigay po natin ang the best para sa ating Panginoon. Ialay po natin ang oras. Amen po ba? Tayo pong lahat ay manalangin. Ipanalangin po natin ang kabuuan ng ating gawain ngayong gabi. Even yung salita ng Diyos na maihahatid po sa atin ng ating butihing pastor. Amen. Tayo po yung lahat ay pumikit at tayo po ay manalangin. Malaya po natin itaas ang ating mga kamay. Ang ating bibig ay ating buksan, ang ating puso na dumudulog ngayong gabi sa ating Panginoon. Amang banal muli, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon. Salamat sa buhay at lakas na kaloob mo, Panginoon, sa amin. Kami pong lahat na narito sa aktual, maging sa online, Panginoon, ay sama-sama po kaming mag-aalay ng aming buhay sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyong habag at pag-ibig sa amin, kung bakit kami narito, Panginoon, kung bakit kami nabubuhay, kung bakit kami may lakas, Panginoon, at Ikaw, Panginoon, ang siyang pinagmulan ng lahat, Panginoon, ng aming buhay at lakas, Panginoon. Kaya marapat lang po namin itong gamitin upang Ikaw ay aming mapapurihan, upang Ikaw ay aming maitaas sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nakatayo sa lugar na ito, Panginoon, maging sa mga kapatid namin na nasa online, Lord. I pray, O God, na sila po iyong samahan din katulad namin na narito, Panginoon. Dalangin po namin ang kabuuan ng aming gawain ngayong gabi. Samahan mo po kami, Panginoon, maging ang iyong salita na aming maririnig ngayong gabi, gamit ang buhay ng aming pastor, Panginoon. Naway ito'y hindi lamang po namin naririnig, Panginoon, kundi ito'y manatili sa aming puso at kaisipan, Panginoon, upang ito po'y aming magamit sa pamumuhay namin sa mundo ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, pasasalamat sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Muli po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, manatili po tayo nakatayo. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Amen! Muli po natin palakpakan ang ating Diyos. Sabayan niyo po muli kami sa ating pag-awit para sa ating Panginoon at malayan niyo po kaming palakpakan ang ating Panginoon. Amen. I want to see you.
palakpakan ng ating Diyos. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, church, pikit po natin ang ating mga mata ngayon at tayo po yung muling manalangin sa ating Diyos. Panginoong Hesus, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Lord, maraming salamat sa iyong protection, sa kalakasan na dinako mo kami sa lugar na to, Panginoon, upang ikay purihin, upang ikay sambahin, upang ikay itaas, dakilain sa gabing ito, Panginoon. Lord, tunay nga na hindi po hadlang ang panahon upang hindi namin mapuri, Panginoon. Lord, muli ka namin itinataas sa lugar, sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon. Pagharian mo ang buhay ng bawat isa. Lord, ikaw, Panginoon, ang manguna sa gabing ito. Muli po namin dinudulog ang aming puso, ang aming buhay. Hiling po namin muli ang iyong presensya, ang iyong Espiritu, Panginoon, ang kumilos sa aming puso. Masumpungan ka po nawa namin ngayong gabi, Panginoon.
sing to your name, Lord. We praise to your name, Lord. We sing to your name a hymn of love, O Lord. For your faithfulness, for your goodness. Hallelujah. You are forever in our life. Patuloy ka namin dadakilain. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Patuloy namin sasambahin ang iyong pangalan, Lord. Kilos ka sa lugar na to, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your unending love, Lord. We sing praises to your name. We sing a hymn of love to your name, O Lord. We shout your name in this place, Lord. We thank you, Father, for your mercy, for your unending goodness, for your greatness to us, Lord. Tanggapin mo ang papuri, Lord. Sa'yo lamang ang lahat ng pasasalamat, lahat ng parangal, ang lahat ng pagdakila. Wala nang iba, Panginoon. Ikaw lamang ang aming lalakilain, Lord. Because, Lord, you deserve all the praises. You deserve all the glory, Lord. Hallelujah. Come on. Awitan natin ang ating Panginoon. Come on, let's worship the Lord. Sing hallelujah. natin ang ating kamay. You'll never let me go. Through it all. You'll never let me go. Through it all. You never let me go. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your spirit, for your presence. Thank you for everything, Lord.
naming itataas. Patuloy ka namin pupurihin, sasambahin sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy kang pumagitna sa bawat isa. Patuloy masamahan ng bawat isa, Lord. We love you, Lord. We praise your name. We shout your name. We glorify your name. We magnify your name. We love you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Palakpakan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Minsan pa nga pong palakpakan po natin ang ating Panginoon. So yan po, welcome po ulit sa ating midweek service or kalagitnaan po ng ating week. Amen po ba? Grabe po, napakabilis po talaga ng panahon. Parang sabi ko, Monday, Tuesday, umuulan, bumabagyo. Ngayon, Wednesday na naman. Amen po ba? Sabi ko, wow, tumanda na ako. Amen, sorry po pero grabe po, ang bilis-bilis po talaga ng panahon, ang bilis po ng oras, ang bilis po ng araw. Amen po ba? Parang ilang days na lang is matatapos naman po ang ating month of September. Yan. Wow, excited na po bang iba na na makita na po muli natin ang ating butihing pastor? Amen. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya habang naghihintay po tayo, welcome po muli sa ating mga kapatid online. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po kayo sa ating gawain ngayong gabi. Amen. At dito sa atin sa actual. Amen. Kaya ngayon pong gabi, sama-sama po muli tayong makinig ng salita ng Diyos na kung saan makakadagdag po ng kaalaman natin patungkol sa salita ng ating Panginoon. So welcome po natin ang ating butihing pastor na si Pastor June Bantayan. Tayo tumayo at lahat ng mga nasa sambahay-sambahan at sa mga kapatid natin online, good evening po at to God be the glory and let us all pray. Awang Banal, marami pong salamat sa opportunity na kami po ay makapagpuri na may kagalakan, kalakasan at magandang kalusugan at magandang kalagayan sa buhay. Salamat to Diyos sa safety, protection, and provision. Muli, sa oras nito, we ask your divine revelation and protection habang kami makikinig po ng inyong banal na salita. Gamitin po ako bilang inyo pong daluyan ng inyo pong mensahe na magbibigay instruction, inspirasyon, maging correction para kami patuloy na ma-build up, ma-encourage, ma-empower, ma-equip po ng inyo pong banal na salita. Lord, we long for your words ngayon. At sa oras na ito, Panginoon, malinaw ang aming kaisipan, nagagalak ang aming puso na tatanggap ng kapahayagan na nais mong itanim sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon. We praise and worship you. In Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Palapag po natin si Lord.
Praise the Lord. Sige po, can you all be seated at kumusta po ang bawat isa? Amen. To God be the glory. You rise up after po ng nagdaan na bagyo sa atin po sa Baguio City at sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. We keep on praying dun sa mga natamaan ng bagyo, and I'm glad to see you all. Kayo po ng mga nasa sa church at sa mga kapatid natin na patuloy po na sumusubaybay online. Kumusta po kayo? All good po, for the glory of God. Amen? Pwede bang palapakan muna natin si Lord ng malakas dahil napakabuti po ng Panginoon. Dito naman po sa amin, we're really good. At because we serve a good God, lahat po ng mga pinagdadaanan natin, we always give thanks to God. Dahil alam po natin, ang Diyos kasama natin, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. And allow me to preach po sa inyo the subject of seeking God first and soak in His presence continually. Isa pong topic na napakaganda sa Bible na pag-aralan, pakinggan, ipamuhay, at higit sa lahat, sanayin natin yung ating pong sarili na mag-seek sa Panginoon at mag-soak sa Kanya pong presence. Itong topic na ito is speaking about relationship, speaking about your delight and desire in the Lord. Speaking about the thermometer, yung matindi mong paghahangad, paghahanap sa Panginoon. I come up with this topic before. I think I preached this second time, and I preach it again. Anong nangyari? Dahil alam nyo, a lot of our preaching po sa Facebook, nabura na. Binura na ni Facebook. But ngayon, binabalik ako dito ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon na mag-dig deep tayo sa word niya, maging deeper tayo sa relationship sa Kanya. And then ang gusto ng Lord, maging totoong seeker tayo. Amen po ba? At gusto ni Lord na individually sa atin mag-soak sa Kanyang presence. Kasi kung ano yung hinahanap mo, pag nasumpungan mo, alam ko doon tayo nagbababad. Ang iba naman, hanap ng hanap at sa kakahanap, tumagal na ang kanyang oras sa kakahanap, wala siyang nasumpungan. Pero you know what? Pag nag-seek ka sa Lord, ang mga bagay na maganda, mga bagay na banal, mga bagay na dakila, mga bagay na matuwid, yan po ang ating mararanasan sa Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Pero pag nag-seek ka sa world, mga bagay na makamundo, makalaman, masarap sa panandalian, matagalan ng consequences, walang katotohanan, kasinungalingan ang binibigay. But itong topic nito, talagang we need to seek God first sa atin po. Alam ko, sa atin po mga buhay minsan, kinokondisyon tayo ng sanlibutan, doing anything and going anywhere without seeking God, without soaking in His presence. Ganyan tayo kinokondisyon ng sanlibutan. But without our knowledge, na akala natin okay lang yun, pero wala tayong kaalam-alam, yung ating pong strength, yung ating pong energy, yung ating lakas, yung ating oras, ay kinukuha na pala ng kaaway, at most of the time, ginagamit natin to seek what He offered. Alam niyo ang matindi dito, yung kaaway, bago ka pa, nag-isip ka pa lang, amen, nag-isip ka pa lang, there's what we call spiritual algorithm. And sometimes, what you seek, you see talaga. Kung ano yung hinahanap mo, makikita mo talaga. Kasi sabi sa Bible, seek and you will find. So, for example, sa Facebook, naghanap ka ng kaguluhan, mamaya isang kaguluhan, sunod-sunod yan, puro na kaguluhan. And without your knowledge, in a matter of 1 hour, 2 hours, and then you immerse dun sa kaguluhan. If you seek pleasure, then pleasure will be offered to you by this world. And then, without your knowledge, you spend 1, 2, 3 hours to the wrong pleasures. But what about seeking God? Meron pa ba sa inyo dyan na nag-i-enjoy
nakakaramdam ng matinding longing sa Panginoon? Meron pa ba dyan? Meron pa bang nakakatagal dyan sa inyo sa presensya ng Diyos? Meron pa bang you spend much or more of your time in the Lord? Because ayaw mong bitawan si Lord eh. Ayaw mong kumawala kay Lord. Meron pa po ba dyan? Or, unti na lang po ang kausap ko. Amen. Yung mga totoong seeker at totoong nagsisik sa Lord, sila yung may totoong connection and relationship sa Lord. Kaya ngayon po, ang church dapat, ang number one dapat na nagsisik sa Lord, ang church. Huwag ka lang magsik sa Lord pag may sakit ka. Sino pa sa inyo, magsisisi na ako, magsisik na ako sa Lord. I have sickness, I have cancer, I have problem, I have this, I have that. Amen. So sa atin po, before going, I want to encourage everyone na we need to seek God first and soak in His presence. Kasi you cannot soak God pag hindi ka nag-seek sa Kanya. Pag hindi mo siya hinanap, hindi mo siya masusumpungan, paano ka mananatili sa Kanya? I want you to share some verses from the Bible because according to introduction, that seeking God must be our daily desire. Palapanunan natin si Lord. Seeking God must be our daily desire. Pag nakondisyon at nakurap ng kaaway ang ating pong kaisipan, ang ating kaluluwa at ang ating puso, it's not easy to seek God. Marami sa atin nag-struggle to seek God. Si Lord, dapat hindi ko pa maranasan, dapat hindi ko masumpungan. Because sometimes we're conditioned and corrupt by the enemy before we sleep. At pagising natin, may hangover po tayo for the things of this world. At doon susunod yung kamay mo, yung isip mo, and doon na naman yung whole day mo. To seek God, kailangan po ng effort, kailangan ng plano, kailangan ng preparation, kailangan ng paghahanda. Amen. To seek God, hindi dapat petiks-petiks. Kailangan mo talagang ibuhos mo because the key is to seek God. Amen. Even sa New Testament, the key is to seek first His kingdom. But the Old Testament is to seek God. Amen po ba? Yun yung susi eh. Kailangan tayo pagplanuhan, paghandaan, ipanalangin. Are you with me mga kapatid? Sino po sa inyo mamayang gabi bago matulog, pinagpaplanuhan, pinaghahandaan yung bukas na kailangan makatagpo ko ang Panginoon. Kailangan magbabad ako sa Lord. Because seeking God must be our daily desire before doing anything. Wow! Meron ba sa inyo? Sinisik muna si Lord bago gawin ang mga bagay na ginagawa niya. Because I do believe if you seek God before doing anything, God give you right direction. Are you with me mga kapatid? Topic natin yan nung last week. And another thing, and soaking in His presence should be our precious invested time before going anywhere. Minsan may mga lakad tayo na hindi tayo nagtatagumpay. Amen. Kasi hindi natin kasama ang Panginoon. Minsan may mga plano tayo hindi nagmamaterialize. Napakasimpleng plano. And sometimes, we plan outside the box. We plan outside God's direction because we think like, kaya ko to. Pero I'd like to encourage with you na kapag ang tao nagsisik sa Lord continually, kapag ang tao nagsusok sa presence ng Lord continually, ako po naniniwala, tama po ang inyong plano, tama po ang inyong direction, at kayo po yung magtatagumpay sa inyo pong mga ginagawa. Kahit malaki yan, pagtatagumpayin po tayo ng Panginoon. Nakita ko po sa whole Bible, nung nagbabasa ako, na talagang pinagpala yung mga totoong seekers. At yung, kaya pala sila, hindi na sila makalayo-layo sa Lord kasi nakita nila, I need to seek God because He is my source. He is my sustainer. He is my supplier. He is the source of my life. I need to seek God. Pag hindi na ako nagsisik sa Lord, anong mangyayari sa buhay ko?
hindi ako mapuput up, hindi ako mabibuild up. Kaya marami pa mga tao nagkaedad pero hindi na put up, hindi na build up. Kasi wala ang Diyos sa buhay nila. But once we continually soak in His presence, before going anywhere, pag sinamahan ka ng Lord sa paglakad mo, sa paghakbang mo, dahil siya yung sinik mo, amen po, before doing anything, and you soak in His presence, before going somewhere, sa mga plano mo, sa pag-aaral mo, sa pagbibusiness mo, ako naniniwala, pagtatagumpayin po tayo ng ating pong Panginoon. Ang one of my prayer, na dumami po yung seeker, at hindi lang basta nakakasumpong, kundi nagbababad pa sa presensya ng Diyos. And, sa bawat isa sa atin, tayo ba, bago tayo magtrabaho, bago tayo umawit sa Panginoon, bago tayo magpunta sa gawain ng Lord, dapat po talaga sinisik natin si Lord. Don't say na, nag-practice naman ako, nag-prepare naman ako ng preaching, nagbasa naman ako ng mga Bible, may sinel naman sa akin, alam ko na yan. No. Kaya maging pagkampante, napakahalaga talaga na isik talaga natin una ang Panginoon. Amen. At magbabad ka sa kanyang presensya. Ang sarap kaya. Sino po sa inyong nakababad na sa presensya ng Diyos? Kulang ang isang oras. The more you spend time soaking in the presence of God, the more you long for God, the more you spend time with God. Palapan po natin si Lord. Tell me, the more you soak with God, the more your life become beautiful. The more your life become built up, put up. And then, pagka ang isang damit, naalala ko, pag the more mo binabad sa sabon, lalo na yung puti, pag kinusot mo, ang daling matanggal yung dumi. Are you ready, mga kapatid? Ang daling maalis yung stain pagka nakababad. Lalo din sa buhay po natin. Pag bumabad ka sa malinis na Diyos, pag alis mo, malinis ka din. Palapan ko natin si Lord. Pero tandaan niyo po, pag bumabad ka sa maruming Diyos ng sanlibutan ito, don't ever think na, Kristyano naman ako, malinis ako. No. Dudumihan ka ng kaaway. Don't expect na, hindi, pag simba ko, magko-confess na naman ako dun eh. Alam nyo, napaka-importante na daily, this must be our desire. Isik si Lord, magsok sa kanya pong presensya. Iilan lang po ang gumagawa dyan. At ang mga gumagawa dyan, yung mga nagpaplano, yung mga nagpipray. Kaya ngayon, I pray na ma-establish ito sa ating mga puso at buhay, sa ating puso church. Planuhin natin, paghandaan natin, manalangin po tayo, at ang goal natin, sabi sa Bible, seek and you will find. And soak in His presence. And everything na gagawin mo, sasamahan ka at pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Let me read some verses from the Bible. Sa ating pong key verse, and 1 Chronicles chapter 22, verse 19a sa New King James Version. Sabi sa Bible, now, set your heart and your soul to seek the Lord your God. Palapan po natin si Lord for His very encouraging word na inaas po ng Bible ngayon, hindi po bukas, ngayon mismo, pagplanuhin natin, paghandaan natin, that we set, the word set, i-prepare natin yung ating puso, ang ating kaluluwa, for where, for what? To seek the Lord. Marami ka mga plano. Nagpaplano ka bukas sa trabaho mo, sa pupuntahan mo, sa gagawin mo, sa pagpapaaral mo ng anak, sa pag-business mo, sa pag-travel mo, o sa pag-text mo, sa pagsulat mo, sa pagsasalita mo. All those things are important. But the most important thing is, set your heart and your soul to seek the Lord. Yan po yung pinaka-importante. Huwag niyo pong alisin si Lord sa lakad ng buhay niyo. Huwag niyo pong alisin si Lord sa story ng life niyo. Huwag niyo pong alisin si Lord sa business niyo. Huwag niyo pong alisin si Lord sa pag-aaral niyo, sa pagtatrabaho ninyo. Kailangan kasama si Lord. Kailangan na pinapangunahan tayo ng Panginoon. Even sa love story ng buhay mo, huwag aalisin si Lord. Now, set your heart in your soul to seek the Lord. Kasi po, itong puso natin, nagde-desire ito. Itong soul na ito, naglulong ito, mga kapatid.
So ngayon, yung dalawang component na yan, yung heart and soul natin, pag nagkaisa yan ng tama, susunod itong katawan natin. Palapan po natin sila, parang nakakatanggap na kayo ng Amen. Pag isa lang ang nasunod dyan, amen. Kailangan ang masunod ng heart and soul natin, yung spirit sa loob. Hindi yung katawan sa labas. Marami pong tao, yung heart and soul nila, ang sinusunod, yung desire ng katawan. Pero kapag ang sinunod ninyo yung spirito sa loob, na panahanan ng espiritu ng Diyos, I believe 100% magtatagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin dahil sasamahan tayo ng Panginoon. Pero kapag sinunod natin yung nasa ng katawan, amen po ba, I believe hindi mo mapiplease ang Panginoon. Amen? Isaiah chapter 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Call Him while He is near. Habang may hininga ka pa, habang may buhay ka pa, habang may lakas pa tayo, gamitin po natin yan to seek the Lord habang matatagpuan pa po natin siya. Amen? Habang malapit pa siya sa atin, tingin kayo sa akin. Alam niyo po, yung the rich man and Lazaro, yung isang nagsisigaw ng Amang Abraham, malayo na ang Lord sa kanya eh. Si Abraham na lang nakikita niya. Hindi niya nakikita, hindi niya na-experience ang Lord. Kasi sa lugar na yun, wala na ang Lord doon. Pero ngayon dito sa atin ng mga buhay, talagang andito yung opportunity. Sabi nga na, ang tulay papunta sa langit ay dito sa lupa, hindi sa langit. Kaya habang tayo may hininga, habang tayo may buhay pa, what we need to do is kailangan isik natin si Lord habang may panahon pa para matagpuan natin siya. Amen po ba? Tumawag tayo sa Kanya habang malapit pa siya. Sabi sa Bible, hindi naman siya malayo sa atin eh. Hawak niya yung buhay, pagkilos at pagkataon natin. Pero ang gusto ng Panginoon, sinasabi po ng Isaiah, na isik natin siya. Amen po? Tumawag tayo sa Kanya. Meron ba dyan nagsisik at tumatawag sa Panginoon? Hello? Sabi ng Bible, seek and you will find. Sabi ni Lord, call unto me and I will answer thee, I will show thee great and mighty things. Gusto ni Lord ng seeker at caller, at gusto ni Lord siya yung sinisik, siya yung kinukol. Palaban pa natin si Lord. Hallelujah. Number one, God's promise us that if we seek Him with all our heart, we'll find Him. Jeremiah 29 verse 13, then with a deep longing. Wow, sino sa inyo may matinding longing sa Lord dyan? Kasi sabi sa Bible, sa Amplified, then with a deep longing, you will seek me. Yun pala yun eh. Kaya pala, hindi pala lahat naghahanap sa Lord because they're no long for God. Amen po ba? Kasi kung ano yung long mo, yun yung hahanapin mo. Kaya pala nauso ngayon sa mga nanonood ko sa balita, yung lolong, sabi ko anong lolong? Yung mga lulong pala, kala ko yung buhayang lolong, yung mga lulong, kung ano yung kinalulungan mo, hindi, sa English parang, what is you long for? That is the things that you chase or seek for. Yun yung hinahanap mo. But sabi sa Bible, then with a deep longing, you will seek me, sabi ng Lord, and require me as a vital necessity. And you will find me when you search me with all your heart. Dapat si Lord with all necessity sa buhay natin. Before going and before doing anything else. Minsan, iniiwan natin si Lord because we want to experience this and we want to finish that. But allow me to encourage everyone of you, mga kapatid. Isig natin ng Panginoon. Talagang hanapin natin si Lord bago natin gawin ng mga bagay, even decision. Maliit yan, malaki. Kasi ang tinitingnan ng Lord yan, yung ini-involve mo siya at inaalaw mo siya mag-lead sa buhay mo, mag-direct sa buhay mo. Amen po ba? At ang promise ng Lord, matatagpuan talaga natin siya. Huwag mo sabihin, makasalanan ako, malayo ako, ganito, nag-compromise ako, tumalikod ako sa gawain ng Panginoon. If you try to seek God, because the secret is seeking. Seek and you will find. Then makakaranas ka ulit ng Panginoon. Imposibleng hindi mo maranasan ng Diyos
if you long for Him. Amen po. Deuteronomy chapter 4 verse 29, but from there you will seek the Lord your God. Wherever you are, from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul. So napaka-importante yung component na yan. From here or from there, wherever you are, you can find God. You can experience God if you seek God with all your heart and with all your soul. Not just for physical way na paghahanap sa Panginoon. Kahit nasaan ka, kahit nasa bahay ka, kahit nasa bundok ka, amen po, kahit nasa sasakyan ka, ang component dyan, amen po ba, dapat yung kabuuan ng buhay mo, nagsasubmit yung soul and heart mo na nagsisik sa Panginoon. And then there you experience God. And there you encounter God. Palapang po natin si Lord. Are you with me, mga kapatid? Hindi po sa inyo pag mag-isa ka na lang, naiiyak ka. Because it reminds you God's goodness, God's greatness, God's love for you, how holy He is. And then suddenly, while feeling that who God is, and then suddenly you experience His touch, His love, His presence, His unforgiveness. He never condemn us. Pag nag-connect ka sa Lord, God never condemn us. Wala nang sasaya pa sa isang tatay na nanunumbalik ang kanyang anak na nagsisisi sa kanya. Amen po ba? At wala naman ng lulungkot sa isang ama na kapag iniwan mo siya sa likod ng lahat ng kabutihan na ginawa niya sa iyo. Are you following po, mga kapatid? So from here, from there, wherever you are, importante dito, let your heart and your soul seek the Lord. Number 2, prepare your life and preserve your heart and soul before God, and make sure that you guard it with all diligence. So, i-prepare mo yung buhay mo, yung puso mo, yung kaluluwa mo, ihanda natin yan. Pero, bantayan natin. Ingatan po natin. Yung dalawang bagay niyan, ingatan po natin. Hindi yung panlabas na, uy, baka may muta ako Uy, baka may dumi yung mukha ko. Parang ganun tayo, di ba? Kaya minsan nagtatanong tayo, di ba, sa iba, nag-aas tayo sa iba, uy, sister, brother, tingnan mo nga, okay ba ako? Okay ba yung formahan ko? Parang ayos ba to? Kaibig-ibig ba to sa mga tao? Pag nakita ko parang, branded, di ba? Mabango ba ako? So, we're seeking affirmation sa iba, and then, hindi talaga tayo nagsisik sa Lord eh. Amen po ba? Amen. Hindi tayo nagbababad sa Panginoon. So, ang gusto ng Bible, i-prepare natin yung buhay natin, i-preserve dapat yung puso at kaluluwa natin. Amen po ba? Ingatan natin yan ng matindi, because alam natin na yung puso natin, our heart is the spring of our life. O yan po yung bukal ng buhay. Kasi pag hindi mo yan iningatan, kung anong nakalagay dyan, lalabas yan. Kung ano ang laman ng puso, yun yung lalabas sa nguso eh. Kung anong meron sa puso, lalabas yan, makikita yan sa buhay at pamumuhay natin. Kaya ingatan natin yung puso. Eh kung ang puso, puro si Lord ang andyan at ang hinahanap ng puso mo si Lord, amen po ba, magiging pagpapala ka sa maraming tao. Are you with me, mga kapatid? Kaya preserve natin with all diligence yung puso natin. Ingatan natin. Kaya nga, may mga kanta na, purify my heart, Lord. Change my heart, oh God. Kasi naging divided yung puso. Kung ano-ano na yung hinahanap, hindi ang Panginoon. Amen po ba? Instead na si Kristo ang hinahanap ni Sister, si Christopher na. Amen po ba? Si brother, instead na si Lord ang hinahanap ng puso niya, hindi na si Lord is na. Are you with me, mga kapatid? Yun na yung long niya. Yun na yung hinahanap niya. Yun na yung pinaglalaanan niya ng panahon. Alam niyo, mga kapatid, the more you seek God, the more you experience the things from God at yung plinano ng Diyos sa atin. So, ingatan lang natin yung puso natin. Bantayan natin. Na kailangan, itong puso na ito, hindi ito nagde-desire ng mga makamundot, makalaman na bagay.
Dapat ang dinidesire ng pusong ito, makalangit, mga bagay na banal, mga bagay na matuwid, mga bagay na malinis, mga bagay na kaibig-ibig, mga bagay na magdadala ng karangalan sa Diyos. Palapan po natin. Amen. I will encourage everyone, before you seek God, check your heart first. Ano ba yung motibo, intention ng puso mo? Amen po ba? Bantayan natin yung puso natin. Tayo mismo, bantayan natin. Kaya nga, di ba sa mga Pilipino, ang solusyon lang naman uminom ka lang ng pineapple juice, paingatan mo na puso mo. Di ba, gani? Yung patalastas. Anong patalastas yun? Del Monte, di ba, pineapple juice, maingatan mo na puso mo. Ako, everyday, I always, yung fish oil, kasi gusto ko maingatan yung puso ko, pati utak ko. Para hindi siya mag-clog, di ba? Anyway, ang puso po natin ay bukal ng buhay. Ngayon, tinatarget ng kaawayan. Tinataniman ng kaawayan. Tinataniman niya ng lust of the flesh. Tinataniman niya ng hatred, anger, bitterness, resentfulness. Kaya pag ngayon nakikinig ka, merong bitterness sa puso mo, merong anger, merong hatred, those things hinders you to seek the Lord. Are you following? Totoo. Bakit hindi ako makaluhod sa Panginoon? Bakit hindi ko maranasan ang Diyos? Bakit tila bagang ang layo ko sa Panginoon? Check your heart. Check your heart. Baka merong bitterness dyan na nag-uugat. Pag lumabas yan, pangit. Baka merong resentfulness dyan. Baka merong unforgiveness dyan. Baka merong anger dyan. Those things hinders you to meet God. Are you following po mga kapatid? Mga bagay na yan. Kaya nga sa Proverbs 4 verse 23 ng NIV, above all else, look at the word. Ano mabibihira ka makahanap ng verse sa Bible na above all else? I read different translations, sabi ko, maghanap nga ako ng mga verse above all else. So nakita ko yung Matthew 6:33 sa NLT, above all else. Amen? Seek the kingdom of God above all else. But this verse, before the subject, here comes the challenge. Grabe, no? Before the subject, may challenge agad. Sabi niya, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Pag pangit yung pinapakita mo, pag pangit yung sinasabi mo, pag pangit yung ginagawa mo, yan kasi ang laman ng puso natin. Are you with me mga kapatid? Pag pangit yung lumalabas ng puso, yun kasi ang laman ng puso natin. Pag pangit yung ugali natin, yun kasi ang na-establish sa puso natin. So therefore, we need to train our heart. We need to equip our heart. We need to preserve our heart. Because sabi dito, for everything you do, flows from it. Kasi nga, bukal ng buhay yan . Are you following, church? Nasusundan po ba? Huwag sabihin na, mabait naman ako, palabigay naman ako, nagsisimba naman ako, nagpupuri ako sa Panginoon. Hindi yung ginagawa mo ang mahalaga, kundi yung puso mo ang bantayan mo. Amen po ba? Ayun yung mga kapatid. Like the other day, I talk about the importance of character. Ngayon, I talk about yung pinagmumulan kasi spring of life yan. Pwedeng lumabas dito ang pangit, pwedeng lumabas dito ang mabuti. Pero ang prayer ko ngayon, manatili ang mabuti, lumabas ang pangit, at hindi na bumalik yung pangit. Mabuti na lang, para puro mabuti na lang gagawin natin. Good, and for the glory of God. Palapan po natin si Lord, mga kapatid. Amen. Para ang mga tao sa harapan mo makikinabang ng laman ng puso mo. Para yung mga tao sa harapan mo magpupuri sila sa Lord because yung lalabas dyan maging kapakipakinabang sa iba. Amen po ba? Amen. Yung mga jokes mo may pakinabang sa iba. Yung encouragement mo may pakinabang sa iba. Yung teaching mo, yung proclamation mo, yung preaching mo, yung advice mo, yung correction mo, yung warning mo, may pakinabang sa iba. Basta okay yung puso mo.
Kasi alam naman ni Lord yung puso natin eh. So, can I go on mga kapatid? Are you good? Glory to God po. Next po na dapat i-preserve natin, our soul. Because our soul is the media o tagapamagitan ng ating pong buhay. Yung soul natin. Ang soul yan, tanggap-tanggap lang yan kung ano yung binibigay mo eh. Hindi nagpipili yan. Hindi nagrereklamo yan. Pero yung puso natin, dapat talaga magpili yan eh. Pag pangit, pag hindi ayon sa kalooban, hindi ayon sa salita, hindi ayon sa fruit of the Spirit, kailangan din natin hinayaan na magkaroon ng root sa heart natin. Yung soul natin, how can we preserve our soul? Kailangan po ang, tingin sa akin, para maintindihan nyo ito. Para ma-preserve yung soul natin na tagatanggap lang, kailangan yung puso natin yung magsagat. Dapat yung puso natin yung magpili. O, Aber, di ba ganun? Bakit siya pinili mo? Siya yung minahal ng puso ko, Pastor eh. Sa kanya ako na in love, di ba? Di ba ganun eh. Pinagdi-design niyo yung puso niyo. Alam mo ba? Masaya sa una, nag-decide yung puso niya, ngayon malungkot eh. Di pala dapat puso yung sinunod ko. Dapat Panginoon, di ba? Palaban po muna natin si Lord. Nagdesisyon ka without seeking God kasi nung tumibok ang puso, na isang tabi ang Panginoon. Umamin ang lahat. Parang tinatakpan nyo yata. Paano kayo makakalaya niyan, di ba? Hindi. Ganon. So, to protect your soul, first, you have to protect your heart. Yun po ba? Sabi sa Proverbs 22 verse 5, thorns and snares are in the way of the perverse. Tingnan niyo po, yung pinagdadaanan na pangit daw po ng mga perverse, ibig sabihin yung mga makamundo, yung mga walang hinahangad kundi makalaman na tao, sabi niya, makakaranas sila ng thorns and snares sa buhay nila. But he who guards his soul will be far from them. Hindi sila makakaranas ng matinding, kasi marami pong taong nakakaranas nito. Marami silang nakaka-experience sila ng depression. Pwede bang, I could say muna the positive. If you seek God with all your heart and your soul, and then the deepness of your life will experience God. Are you with me mga kapatid? Pero pag hindi mo iningatan yung puso mo, yung kaluluwa mo, you will experience what we call not the deepness of God, but the depressions of this world. Ay maraming tao, depressed eh. Kasi yung soul and spirit nila hindi preserved. But once your soul and spirit are preserved, hindi ka makakaranas ng depression. Imagine mo, kaya tinawag yan ng depression kasi malalim. Ako, I could say I have stress yesterday kasi nag-dumbbell ako, nag-exercise, nagmasahe ako ng 6. Siyempre, may stress ako, mga muscle ko. Andyan lang, superficial. But when you say, I have depression, there's something happening inside of you, your heart, your soul. Compromise. But if you seek God with all your soul and spirit, walang compromise dyan. Amen po ba? Hindi mapapasok ng sanlibutan yung puso't kaluluwa natin, kaya yung buhay natin, may kaguluhan, may problema. But bakit peaceful ka pa rin? Bakit parang hindi ka mukhang aswang? Bakit hindi ka mukhang vampire? Bakit parang fresh ka pa din? Ang sagot simple lang. Preservation lang yan, sister, ng puso't kaluluwa. Paano ma-preserve? Si Lord lang kasi ang hinahanap ng puso't kaluluwa ko. Palapan po natin sila mga kapatid. Amen? Sure ka? Ang hinahanap ng puso mo, hindi si Lourdes, hindi si Christopher, hindi si Cash, hindi si Career. Yeah. Kaya pala yung mga taong hindi si Christopher, hindi si Lourdes, hindi si Cash, hindi si Career ang hinahanap. Sila yung mga taong naiingatan po ang kanila pong puso. But mind you mga kapatid,
It takes decision. It takes delight. It takes desire. Kaya ito yung dalawang component na yan po ang sikreto para hindi tayo makaranas ng depression. Hindi po ba? Bantayan nyo. Kasi sabi sa Bible, tataniman ng kaaway yung puso natin eh. Ano pa ang gagawin niya? Gagawin niya yung mabato ang puso natin. Daanan. Tataniman niya yan ng thorns and wedges. At sabi naman dito sa verse nito, yung hindi daw iniingatan yung kanyang soul, malapit sa tukso at kapahamakan. Kasi punong-puno ng kasamaan yung puso niya. Kaya yung kaluluwa niya, hindi preserve. But let me encourage everyone, nasa church na po tayo, let the Lord handle your heart and your soul. Once you seek the Lord, amen po ba? Once you seek the Lord and soak in His presence with all your heart and with all your soul, the Lord, amen po, can protect your heart and your soul. Look at the verse na sinabi nila sa isang taong seeker sa Panginoon. Psalms 121 verse 7, the Lord shall preserve you from all evil. Palapan po natin si Lord. Yes, to God be the glory. To God be the glory. Because our God shall preserve us from all evil. At anong kasunod? And He shall preserve your soul. Meaning, He shall preserve our life. Amen po ba? Kung bakit, pwede ko munang sabihin itong negative side, kung bakit nako-conserve yung buhay natin ng world, ng sanlibutan, kasi hindi po nagsisik kay Lord, hindi po naglulong kay Lord yung soul and heart po natin. Kaya nako-conserve, nako-consume ng sanlibutan. Pero ngayon po, meron na kayong idea. Kung meron akong kailangan i-consecrate, i-protect, should be my heart and my soul. At dapat ang nasusunod, my spirit, so that the Lord will work the wholeness of my life. Amen po ba? So, kailangan alalahanin po natin ito. I want you to remember later that true seekers, souls longs for God alone. Kung talagang naghahanap sa Diyos, ay sa Diyos lang ang kanyang hinahanap. Psalm 63 verse 1, I love this guy, his name is King David. Sabi niya, Oh God, Oh God, Oh God. Hindi yung, meron ba naman sa inyo yung parang dahil in love ka, ang sinasabi, si Brother Mark, sinasabi niya, oh, Joby. Sorry sa term. Parang ako nung in love ako, di ba, sa ano, nung in love ako sa aking asawa, sabi ko, destiny. Parang mga ganun. Pag in love ka, yung talagang, yung parang may hugot eh. Ganun. Tingnan niyo po, yung walang kahati sa puso mo. Sino sa inyo, hati-hati ang puso, yung, ikaw lang sa Baguio. Tapos meron pala sa Pangasinan, ikaw lang sa Pangasinan. Yung mga gano'n, hati-hati puso eh. Ikaw lang sa Pampanga. Hati-hati puso eh. Ayan po ba? Walang direction, walang destination ng buhay. Puro kasinungalingan sinasabi. So si David, isa pong may malalim na relasyon, may malalim na pagkakilala, may malalim na ugnayan sa Panginoon. At hindi lang yun, consistent siya, consistent. Kasi sabi niya, Oh God, You are my God. Sabi niya, early will I seek You. Ang tanong ko sa inyo, baka ito ang God ninyo. Ang tawag nito, gadgets. Hindi ka pa nakontento, naghanap ka pa, 2-3 na to. Sino po sa inyo ang naitatama ngayon ng buhay? Oo nga, pastor, early in the morning. Kasi bago ako natulog, nakatutok ako dito. Pagkagising ko dito, nakakonect pa pala ako dito, tutok na tutok ako dito. Kaya pag mag-asawa kayo, bantayan yung mister nyo, misis nyo. Pag kami mag-asawa, tinitingnan ko misis ko, what you are seeing for Facebook? Hindi, nagbabasa ako ng Bible. Okay, continue. So, ganun kami mag-asawa eh. Hello, kaya mas maganda may nagbabantay sa buhay natin eh. Para mapabuti tayo.
Are you with me mga kapatid? So si King David, sorry parang hahaba na naman ito, but forgive me if I sins against you for preaching too long. But let me encourage everyone. I-encourage po natin ang sarili natin na tularan po itong king nito, si King David. Na sabi niya, oh God, you are my God. Early will I seek you. Ibig sabihin, early, before knowing, before going. Amen po ba? Before preparing yourself sa pupuntahan mo, sa gagawin mo. And then, you already meet God. You talk with God. Kasi sabi niya, I seek you. My soul thirsts for you. And my flesh longs for you. Tingnan niyo po yung isang tao na protected, preserve ang kanya pong puso't kaluluwa. Tingnan niyo po ang kasunod, my flesh longs for you. Alam niyo, ang flesh, hindi yan naghahanap sa Diyos eh. Tingin kayo sa akin. Hindi yan naghahanap sa Diyos. Maraming mga tao ngayon, walang paki sa sinishare ko. Yung iba nga, ayaw na naman si pastor, babanat na naman dyan. Bakit? Kasi hindi na babahaga yan sa akin, pastor. Kasi alam mo naman ako, petiks-petiks sa mga ganito. At nangyayari yan sa atin. Kung gusto natin umukay ang buhay natin, magawa natin ng kalooban ng Diyos, this is the key. So, kailangan talaga, yung the deepness of your life, walang ibang delight o dinidesire, kundi si Lord. Ang Panginoon talaga dapat yung hinahanap natin. Kaya tingnan nyo, my flesh longs for you. Meron ba sa atin na pati katawan mo, pati laman mo, hinahanap ang Panginoon? Are you with me mga kapatid? Sino pa gusto maka-experience ng ganyan sa buhay? Ang nakakaranas lang po niyan, hindi lang basta seeker, hindi lang basta meron siyang deepest relationship with God, yung namamatay na siya sa sanlibutan at sa makalaman. Kasi kahit yung flesh niya, dapat naman talaga yung flesh niya ang hanapin si Lord, kasi si Lord naman ang naglagay niyan. Palapan po natin si Lord. Tugan din natin. Thank you sa akin. Sabi niya dito, in a dry and thirsty land when there is no water. Alam niyo minsan, yung flesh natin, ang daming hinahanap. Hanap yung cellphone, hanapin yung remote, hanapin yung pagkain. Pero si David, he spent in a place na kung saan wala talagang lahat. Amen po ba? Wala talagang lahat. Kaya early in the morning, I want to encourage everyone, gumising kayo ng umaga. Unahin niyo si Lord. Lumayo kayo sa cellphone. Amen po ba? Lumayo kayo sa higaan niyo. Get up and go out and find a solitary place, a secluded place, a private place na dun mo kakatagpuin ang Panginoon. Meron ba kayong ganon? Or ang iba sa atin, ganito ang practice. Lumuhod sa kama, nung wala nang naisip, dinumog na yung ulo, pagising niya, oy, ano na pala, nakatulog eh. Ang iba naman, nagbasa sa cellphone, maon nga yung wifi, uy, may message pala si ano, uy, tingnan niya yung Facebook. Uy! Because, let me tell you this deepest revelation. What you seek, you see. If you seek something, then you see. And then once you see, then nakapako na doon yung paningin mo, pati utak mo, ang hirap alisin. Nagulat ka. Sabi ko, magbabasa lang naman akong Bible. Ba't ang dami ko nung nabasa? Outside world, ang mga mensahe, mga balita, ganon. Wala na. Na-detach ka na. Am I saying that truth, mga kapatid? This is my prayer. Psalms 84 verse 2b. Sabi niyang nagsulat nito, sabi niya, my heart and my flesh cry out for the living God. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. My heart and my flesh. Parang kanina lang, pag gumising ako kanina, alas 2:20, I'm so excited to, imagine mo, 2:20 in the morning.
Tapos natulog ako gabi, alas 10. I'm so excited. Dahil kakatagpuin ko ang Panginoon, iyak-iyak ako. Grabe yung strength na binigay ko sa ay kahapon at ngayon. Hindi ko ito sasayang gagamit. Hanggang ngayon, naiiyak ako. Kanina habang nag-worship ko, I keep on praising God, experiencing His presence. Sabi ko, ang tindi, andyan ka lang Lord, hindi ka malayo sa amin. Kaya kung bakit hindi ka nakakaranas ng Lord, ang layo kasi ng puso't kaluluwa mo sa Kanya eh. Pero ang lapit sa sanlibutan, kasi kung saan ka, malapit saan ka, dumudulog, yun ang mararanasan mo. Sometimes yun ang makikita mo, yun ang matitikman mo, yun ang malalasap mo. But if you always come to God and let your heart and your soul and your flesh cry out to God, and then God, mararanasan mo, ma-experience mo sa iyong buhay. Palapan po natin muli ang Panginoon. Amen. Are you with me mga kapatid? Psalms 27 verse 4. Sabi niya, one thing I have desired of the Lord. Ang iba kasi ang daming dinidesire sa Lord. Pero si David sabi niya, one thing I have desired of the Lord, that I will seek, na hinahanap ko sa Kanya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ayaw niyang mahiwalay sa Panginoon. Ayaw niyang mahiwalay sa tahanan ng Diyos. Sabi niya, to behold the beauty of the Lord and to inquire of His temple. Are you had this time like this, mga kapatid? Pero pa ba kayong time na ganito? Minsan we are suffocated by this word. We're too busy doing anything, going in, we don't have time with God. Mga kapatid, ako nakikiusap po sa inyo. Dapat magbago naman ang buhay at direction natin. Unahin natin ang Panginoon. Itong hari ni ito, madami itong anak, may pamilya ito, matindi yung kanyang ministry, matindi ang kanyang mission, matindi ang kanyang busy, at everything nakabisihan na meron sa buhay niya. Pero, panting lang yung dinidesire niya sa Lord. Mas gusto niyang manatili to dwell in the house. Amen? To experience the presence of the Lord in all the days of his life. Yun naman talaga dapat. Kasi alam niyo po, what is missing, what is losing sa buhay ng tao. Dapat si Adan at Eva, and all the days of their life, there will be in the presence of the Lord. But because of rebellion, because of sin, and then nahiwalay sila sa Panginoon. Ang hirap mahiwalay sa Diyos. Para kang nasa disyerto, nasa tigang na lupa. Pero ang sarap manatili at magbabad sa Diyos. Believe me mga kapatid, ang sarap. Because you fell through heaven and your life. Palapon po natin sa doon. Anong sabi ni King David mga kapatid? To behold the beauty of the Lord. Sino sa inyong nakaka-explain? Siguro ngayon, kung kasama mo, lalaki, magandang dalaga, kaya mo explain yung kagandahan niya, yung kaputian niya, yung haba ng buhok niya, yung hugis ng mukha niya, pati butos ng ilong niya, kaya mo. Kulang na lang pati buhok ng ilong niya, bilangin mo, just to express who she is. Pati buhok ng ilong, ano? Ganun ka katindi mag-seek, and then you will find, because you count. No. Si David, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Meron pa bang ganon? Parang, ganon katindi yung kanyang craving sa Lord. Dahil pong lahat ay tumayo mga kapatid, at malapit na tayong umuwi. To God be the glory. Then letter B po, those who truly seek the Lord will never lack any good thing. Ayun, no? Minsan tayo, hinahayaan na natin mag-depart sa Lord basta matagpuan lang natin yung hinahanap natin. Pero basta yan, di ba, wala nang time kay Lord eh. Basta makuha ko lang to, basta mapuntahan ko lang to, okay na. Maintindihan naman ako ni Lord. No. Huwag niyo pong sanayin at i-condition ang sarili niyo dyan. Making a decision without the Lord's direction, huwag niyo pong sasanayin. Amen po ba? Doing something but compromising God, don't do that. May pangako ang Diyos sa Psalms 34 verse 10, sabi po, the young lions, maraming lion, the young lions lack and suffer hunger. Pag sinabing young lions, yung mga malalakas pa, yung kaya pang tumakbo, yung kaya pang humabol ng kanilang prey, kaya pang magmuha. Sabi niya, ba't sila nagsasuffer ng hunger?
But sabi dito, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Palakpan ko natin si Lord. Two things na gusto kong tandaan nyo at yung kakalimutan nito. Yung totoong nagsisik sa Lord, amen po ba? Nagsisik sa Lord, sa King. Sabi sa Bible, shall not lack any good thing. Pangalawa, yung nagsisik sa kingdom ni Lord at mamuhay sa katuwiran, all these things shall be added unto you. Palapan po natin sa atin. Kaya mo lang lagi si Lord. You shall not lack anything. Seek the King and live righteously in His kingdom, and all these things shall be added unto you. Please lang, huwag kayong mag-shortcut. Kasi baka ang makuha nyo, ang prepare ng kaaway, at yung limitadong desire ng puso natin. Kailangan po, daanan natin sa tamang proseso. Isisik ko si Lord. Isisik ko yung kaharian ng Diyos. Amen po ba? Kasi sabi dito, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Kaya ako addicted ako to seek the Lord. Kasi alam ko dami kong ginagawa everyday. But I come up with after the day, sabi ko, Lord, I have abundance, I have overflow, I have blessing because of this one thing. I seek the Lord with all of my heart, with all my soul. But ang binabantayan ko dito yung ganito. Yung parang wala kang gana sa Diyos. Amen po ba? Alam ko, huwag niyo sabihin, Pastor, wala akong time sa Diyos. No, marami kang time. Wala ka lang gana sa Diyos. Pwede bang sabihin ko sa inyo itong sinishare ko sa inyo, pangpagana sa Diyos ito. To God be the glory. Palapan po natin. Pangpagana ng Diyos. The more you desire, the more you delight in the Lord, the more you spend time with the Lord. And final one, let us see before the conclusion, God will reward those who diligently seek Him. God will reward. Good thing and reward is in the hands of the Lord to those who diligently seek Him. Hebrews chapter 16, 11 verse 6. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Palapan po natin si Lord. Amen po ba? Mga kapatid, kailangan talaga yung faith ngayon. Ako po naniniwala pag na-preserve yung heart and soul at yung faith mo, yung pananampalataya mo, yung pagsisik mo sa Lord, mararanasan mo ang Panginoon. The more you experience God, the more your faith increases, mga kapatid. Amen po. The more you go deeper in your faith increases, and He is a rewarder of those who diligently seek Him. I-reward tayo ng Diyos. Hello? Ang sarap kaya, yung inihanda ng Diyos ang ating matamasa. Sa mga naghahanap sa Panginoon, sa mga nananatili sa Diyos, nararanasan nila yung mga bagay na inihanda ng Diyos. Huwag kang mag-alala, huwag kang maghahanap-hanap ng mga bagay-bagay. Hanapin mong naglikha sa iyong buhay dahil may matindit, magaganda siyang bagay na nakaatang sa iyong buhay. Wala pa po natin sa wala ka na yan. Anong palapayanan? Kasi ako po, naranasan ko yan. Yes, I desire triple B sa buhay ko. Gusto ko ng Boracay, Baguio, Batanes. Sabi ng Lord, sabi niya, naranasan mo na yung Boracay, Baguio. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo, yung totoong plano ko sa iyo, British Columbia. Maliit na yung Batanes sa iyo, pang British Columbia ka na. Yung tinitira namin dito, sa Vancouver, under British Columbia sa Canada. Ang sarap. Pag sinik mo si Lord, pag nag-dinire ka ng Lord, may reward siya. He is a rewarder to do so. Imagine nyo, pray kayo ng pray, hanap kayo ng hanap sa mga bagay-bagay, sikap kayo ng sikap, pero hindi kayo nagsisik sa Lord. Andyan lang pala, He is a rewarder to those who diligently seek Him. Agapan ninyo, dapat maagap tayong naghahanap sa Lord. Hindi lang maagap, Brother Wilson, dapat maaga naghahanap sa Lord. Palapan po natin sa maaga. Ang iba, grabe, pagising, maagang gigising, maagang bumangon. Nakaplano lahat ng gagawin niya next day, pero wala siyang plano to seek the Lord. Wala siyang plano to seek the presence of the Lord. And that the time, after the whole day, we are so stressed, negative,
tide, may makausap, and then magbababa na naman tayo kung ano-ano. And then, guess what happened? We're not put up, we're not built up. Tapusin na natin po na tayo sa conclusion para matapos at to God be the glory. For our conclusions, once you found God, because you seek God, make sure that you remain and soak in His presence continually or consistently. Exodus chapter 33, verse 14, the Lord replied, I will personally go with you. Sino po sa inyo every day, you feel God? God personally go with you. Sino po sa inyo gusto makaranas ng ganun? Lord, itong mission na ito na binigay mo. Lord, itong vision na ito na binigay mo. Lord, itong pamumuhay ito sa layunin at purpose mo sa buhay ko. Lord, itong values na ito, it just came from you. Lord, pinapamuhay ko ngayon. Lord, itong goal na ito, itong calling na ito, itong career na ito, na hindi ko iniwan yung calling ko, mag-partner ito, Lord. Lord, itong business na ito, andito ka, Panginoon. Because you seek God, and you soak in His presence before doing and going anything, anywhere, before doing anything and going anywhere, God promised to Moses, because Moses walked with the calling of God, Moses walked with the purpose of God, because Moses walked with the design of God, to lead these people out of the what we call slavery and parade into promised land. Ang sabi ni Lord, then the Lord replied, I will personally go with you. Kaya kung hindi pa ako natatakot mag-isang maglakad, pag alam ko po ang nilalakaran ko, ang daan ng Diyos. Kaya sabi niya, I will personally go with you. Hindi ka matatakot sa multo. Kahit mall 3 pa yan, mall 4. Hindi ka matatakot sa mumu, hindi ka matakot sa mga duwende maliit, hindi ka matakot sa kapre. Kahit gaano kalaki yan, because you have a big God na kasama mo. At sabi ni Lord, ito po ang pinakamatindi mga kapatid. Sabi niya, I will give you rest. Palabang mo natin sila. I love you. Because you seek and soak in His presence, you rest in God, at sabi ng God, I will give you rest. I will give you rest. The word rest there is blessing. A kind of blessing na hindi mo pa naranasan sa buhay mo. I will give you rest. Sabi niya, everything will be fine for you. Wow. Kasi kasama mo ako. Kasi ako ang iyong tagumpay. Kasi nagtiwala ka sa akin. Mga kapatid, maraming mga Kristiyano, mananampalatay ngayon, even they profess that they're in the kingdom of God. Why they are not peaceful? Why they are restless? Bakit nangyayari yan sa buhay natin? Ay full of doubts and fear. Kasi malayo sa Panginoon. Hindi nararanasan ng Lord. Malayo sa kapahingahan at katagumpayan ng Diyos. But if you are in the presence of God continually, and you know that God's presence is in you, hindi ka aligaga, hindi ka takot. Sanayin niyo ang buhay niyo na magbabad sa presensya ng Diyos. Pero isip niyo muna siya with all your heart and your soul until this flesh, this body, long for God, and then soak with God. Wala kang kakatakutan. You knew that God is bigger, greater, and mighty. He is with you. He never leave you, nor forsake you. But do not forsake God. Ang iba, ang verse niya, God never leave me, nor forsake me. But you forsake God. And what way, Pastor? By not seeking God and not soaking in His presence. Ganun pala yun. I forsook God by not seeking Him. Yes, totoo. Because the moment that you seek anything, and then you prioritize things above God, and then guess what happened? You forsook God. And then lang si Lord, pero hindi siya makagalaw sa buhay mo because you did not allow Him to work over your life. Pero ngayon, let me inspire everyone for the last and final verse in 1 Chronicles
16 verse 11 and Amplified Classic, seek the Lord and His strength. Yearn for and seek His face, and to be in His presence continually. Palapan po natin sila mga kapatid. Naway, nagbago yung concept ng pag-iisip natin. Yung direction ng buhay natin. Yung desire ng puso natin. Yung long ng soul and flesh natin. Si Lord. Bakit puro si Lord? Kasi di ka ba nagsasawa na ang long ng flesh mo, puro sanlibutan, makalaman, naglalagay ng scars, ng negative marks, ng consequences, ng sadness, ng loneliness, negativity, depression sa buhay. Di ka ba nagsasawa dyan? Tama na dyan. It's time, let me challenge everyone, it's time to isolate yourself. Find a private place, a secret place, a solitary place, early before the day, and then spend time with God in there. Seek God. Sing to God. Praise God. And behold and see the beauty of the Lord. Andyan lang si Lord. His kingdom is invisible. His kingdom is in here. He is the one who rule and reigns sa buhay natin. Andyan lang si Lord. All you have to do is decide and develop a heavenly atmosphere sa buhay nyo. At sabi nyo, I will reward you, I will bless you, I will keep you, I will protect you, I will give the desire of your heart, I will help you to accomplish that dream. I will never leave you nor forsake you. All you have to do is seek me and soak in my presence. Then let me do the works. All you have to do is have faith in me. Because it is impossible to please God if you lose your faith. It is impossible to experience God if you depart, if you forsook Him. But right now, I want you to lift up your hands. And before we leave the sanctuary, I want you to feel and experience that God loves me. God leads me. And God upholds me with His mighty hands. And I feel Him. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Lord. Thank you, Lord, for restoring your people back to your presence. Thank you, Lord, for restoring your people back into a real relationship, Lord. Lord, thank you, God, that we experience new things, great and mighty things. Thank you, Lord, that tonight we experience such a great encounter with you, and we'll have this rest that no one can give except you, Lord. Thank you, Father. Pasalamatan natin ng Diyos. Can we give thanks to God for His Word? Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for your words. Thank you, Lord, for your Spirit. Thank you for leading us and guiding us tonight. Thank you, Lord. Hindi po nasayang ang lahat ng ito. Lord, we receive it all. We live, Lord, according to your word. So be it, Lord. Thy will be done sa buhay namin. I thank you, Lord Jesus. Tonight, we will never be the same again. We are renewed, restored, reconciled to you, God. And we have this kind of life, Lord, na ikaw ang pinahangad at pinaparangalan. I thank you, Father God, mabuild up po sa amin ang deep devotion that we devoted to you, built into you, build up to you, Lord, until our heart and soul seek you, search you, experience you, remain in you, soak in you, Lord. We thank you. We love you, Father God. Lord, we declare and decree that you alone, our King, and we are in your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Palapag po natin si God be the glory. Salamat po sa kanya pong banal na salita.
At salamat din po sa inyo pong pakikinig, pag-share po ng ating mensahe na mula sa salita ng Diyos. God bless you po and good night. Ito pang yung lingkod, John Bantayan. Till sa susunod po nating live streaming sa Sunday. God bless you po. Maraming salamat, church, sa ating mga co-workers. Go with the presence of God and you will multiply for the glory of God. God bless you po. Amen. Thank you po, Pastor. Amen. Ngayon pong gabi ay patungo po tayo sa ating pagbibigay. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po magbibigay sa ating Panginoon na kung saan ito po yung ating pangahawakan ng ating Panginoon po ay pangako niya na kung sino po ang bukas palad, bukas puso na nagbibigay sa ating Panginoon ay isa po kanyang pagpapalain. Amen po ba? Salamat po din po sa mga kapatid po natin dyan sa online na nakijoin po sa ating midweek service at ito po sa actual. Magandang gabi po sa inyong lahat at thank you po sa inyong pakikisabay sa ating midweek service. Amen. Sige po, tayo po natin manatiling nakatayo at tayo po yung manalangin. Panalangin po natin ang ating tithes and offering niya po si Brother Jason na pag-pray po ang ating tithes and offering and sa closing prayer namin po. Hallelujah. Sige po tayo manalangin sa ating Panginoon. Ang Banal, salamat Lord sa gawin ito, Father God, na muli kami Lord ng minsan. Thank you, Father God, sa gawin ito, Father God, na kami yung iningatan, Lord. Kami na po sa actual at sa mga kapatiran po namin nasa online, Father God, na nakinig po na yung salita. Lord, kami ay good na nagpapasalamat, Lord, na pinanginan mo kami muli, Lord, na yung salita na alam po namin na makakapagpabuti sa amin, Father. And Lord, we ask for your presence, Father God, muli sa pagtatapos ng aming service ngayon, Father God, ngayong gabi. Kami yung iingatan, Lord, sa aming pag-uwi ngayon nasa actual, Father God. Maging na nasa online, Father God, na iingatan mo kami, Lord, ngayong gabi, Father God. Lord, and I pray, Lord, sa aming tithes ngayon, Father God, na magsilbi itong advancement, Lord, sa mga harian. Magamit ang every peso, every centum to, Father God, for your glory, Father God. And Lord, kami uwi, Father God, bawang itong salita namin na pakinggan, Father God, na ito ay umuwi. Ito ay may pamuhay namin sa aming buhay, Father God. And nagpapasalamat kami, Lord, sa buhay ng aming Pastor, Father God, na muli ginamit, Father God, sa na maging naluya, Lord, ng iyong salita, Father God. Lord, we bless each and every one of us, Father God, maging ang kapatiran namin na wala rin ko, Father God. And we pray, Lord, na for your safety at sa safety rin ng bawat isang, Father God. We honor you, Lord. We love you in this name. Amen.